Hi, I am Felicia Sherry L. Gonzalez, and this is my Sprout Up Journey. Sabi ko na actually both of my parents inspired me to be in the field of agriculture. Lalo na yung nanay ko kasi siya yung talagang agriculturist sa pamilya. Every time na pumupunta ako sa workplace, nakikita ko kung ano yung ginagawa nila doon. Meron silang greenhouse, hydroponics, tapos yung kung saan siya talagang passionate, which is yung organic. So, ang tatay ko naman, mahilig siyang magtanim sa bahay. Forester ang tatay ko and siya yung nagtatanim kasi siya yung green thumb. Nanay ko pang nagtatanim kasi patay yung halaman. So, ang tatay, siya yung nagtatanim sa bahay. Nakita ko siya nagtatanim ng gulay, sa bakuran, gano'n. So, masasabi ko na growing up. Dahil din sa kanilang dalawa, na-expose ako din sa gano'n. So, tapos, nung nag-college, isa ako dun sa mga estudyante na hindi din talaga alam kung ano yung kukunin kong course. So, syempre, ang nanay ko, as agriculture graduate, parang dayo siya sa agriculture. Sabi na, anak, agriculture na lang yung kunin mo kasi para mag-guide din kita or parang, alam yun, malapit ka sa amin. Kasi, PS, I am made and raised in Los Baños. So, parang malaki yung bawas sa expense namin kung nasa LB lang ako magka-college. Instead na pumunta pa ako sa ibang lugar, kung saan magtuturn pa ako, ayun, may food expense ako. So, dito sa LB, yun nga naman, para daw malapit ako sa kanila, and kumuha na lang daw ako ng course na nandito sa UTLE. Yun, thank you Lord, dahil nakapasa naman ako, nakapasok naman din ako. And then, ayun, sabi din kasi ng nanay ko na, if agriculture graduate ka, marami kang opportunities na pwedeng makuha kapag graduate ka. So, pwede kang magtrabaho sa academe, pwede kang magtrabaho sa government, pwede ka sa company, diba, sa mga private companies, pwede kang mag-business. Kasi, ang agriculture, sobrang dami ng field. Sobrang dami ng general kasi talaga ng agriculture. Kaya nga tinatawag siya na jack of all trades. Talagang halos lahat, covered. So, parang makaka-adapt ka kung saan mang field ka pumunta. Any experience back then, siguro bago ako mag-agriculture, masasabi ko wala. Wala talaga, except na lang yung, siguro yung pagtatanim ng munggo ng Eden, kapag mag-experiment ko na rin, diba? Wala akong masyado experience sa agriculture, except dun sa, nakikita ko sa mga magulang ko kung ano yung ginagawa nila sa bahay at saka ano yung ginagawa nila sa work. Siguro yun talaga yung, pero yung talagang experience na nagtanim ako, wala. Yung first sem talaga. Meron kasi yung time no, na nagkaroon ako ng crisis. Like, tinatanong ko yung sarili ko na, nandito ba ako sa agriculture dahil sinabi lang ng nanay ko, or nandito ako dahil gusto ko din ba talaga. So, and then, nandun na rin ako sa time na, nahihirapan na ako sa mga subjects ko, nahihirapan na ako pumasa. So, kailangan ko ng hugot sa pag-aaral, kailangan ko ng why, kailangan ko ng, ba't ko ba ito ginagawa, ano, worth it ba? Tapos yun, parang, nandun ako na naghanap talaga ako ng why ko, bakit. So, talagang every time na meron kaming lab, ayun, talagang inaaral ko din, parang, ano ba yung kagandahan ba't ako nandito? So, tinanong ko din yung sa sarili ko. And then, meron kami ng subject, Agri 11 yung title. So, ang instructor pa nga namin nun is yung Dean ng Agriculture. Tapos, ang ginagawa namin doon is manonood kami ng video. Tapos, nagawa namin ng write-up. I remember, meron doon isang video na napaiyak talaga ako. Tapos, ang ginawa ko is parang gumawa ko ng kanta. Dahil doon, and then yun, napansin niyo ng team. Tapos, in-invite niya pa nga ako ng kumanta sa isang event. Pero hindi din natuloy. So, ayun. Nakita ko yung challenges sa agriculture, sa food security, ano yung kahalagahan, may makakain pa ba tayo in the next 10 years, may makakain pa ba yung mga Pilipino, yung mga ganong problema. Kaya, itong mga social issues patungkol sa agri, isa dito yung talagang sa nag-fuel up sa akin kung ba't ako nagpapatuloy, ba't ako magpapatuloy. Dahil talaga naman, para mabuksan yung mga mata namin na ito yung reality ngayon sa sektor ng agrikultura. At also, yung mga actual experiences ko sa lab, talaga nag-enjoy ako. Like yung naiinitan kami, pinagpapawisan kami, pumupunta kami sa field. So, nararanasan namin kung ano talaga yung nararanasan ng mga farmers sa totoong buhay. Diba? So, ayun. Tsaka, tutok ka. Kasi balong na kayo sa lab eh. So, ma-assess talaga ng instructor kung matututo ka or hindi. Diba? So, yun. And these are some of the quips na ginagawa namin sa lab.
I believe that agriculture has to be the key for the Filipino people to have an abundant life free from hunger and to have a high income generating livelihood. Together, let us sprout up. This is Felicia Sherry L. Gonzalez para sa Bayan, Agham at Agrikultura.